Kung maaari na lang, maganda kapag yung mga nandun sa choir ay yung mga may pinagdaraanan. Praise God, because there is something different, mga kapatid, when we push ourselves to worship the Lord. Praise God, hallelujah. At sa mga narito, mga kapatid, noong last Sunday afternoon, maybe alam nyo kung bakit ito ang ating title ngayon. So I would like to give a message that says, Lift Jesus Higher. Amen. Napakasimple, mga kapatid, pero napakahalaga na hindi po natin makalimutan at ating maalala, mga kapatid, na palagi nating itaas ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! So, salamat sa ating Panginoon. Muli tayo ay pinapalakas ng ating Panginoon. Many times ay pinapatahimik tayo ng ating sitwasyon, ng ating kaaway, ng anuman, mga kapatid. Pero hindi pwedeng manahimik ang isang anak ng ating Panginoon. Dala-dala natin ang tagumpay sa ating mga labi, sa ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah! At kung tayo ay mananahimik, mga kapatid, ay naroon, mga kapatid, na may mga nagsasuffer, mga kapatid, o naroon merong nangihina or hindi magkakaroon ng pagbabago sa ating mga sitwasyon. So, salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, bagamat maging tayo ay naroon para tayong pinapatahimik, hindi lamang sa ating sitwasyon, maging sa pisikal, lalo no last week, mga kapatid, dahil sobrang din ng ating lalamunan, mga kapatid. Pero halos isang linggo yun, mga kapatid, na masakit. So, nagtsatsaga akong mag-warm water, pero doon lang pala sa malamig. Naku, mas maayos siya doon sa malamig eh. Yan, so... Pero depende kung anong parte ng lampunan yan. Hindi ko alam sa akin, basta sobrang sakit niya, mga kabats. Pag umiinom, parang mas nagiging dry. Kaya yun, hindi ako nakakapag pero yun nga, nung Sunday, mga kapatid, hindi pwede. Pag walang nag-respond, parang nakakalungkot, para tayong talunan minsan, mga kapatid. So, we have to, mga kapatid, kailangan merong lalabas sa ating mga lapit na pagpupuri sa ating Panginoon. And salamat sa ating Panginoon na naroon, may nabaptize na anak ni Brother Odi. So, sabi ko, kaya pala yun yung aking pinupurso na mamasyaran nila. Praise God. And meron talaga leading ang ating Panginoon. And maging doon sa lamay, mga kapatid, halos ayaw ko talaga. Pero ang tawag ito, I always push myself na bahala ng ating Panginoon. At noong sabi ng kapatid ni Sister Lisa na mag-exhort siya, parang hindi ako makahindi na hindi rin ako mag-exhort. So although pinauna ko siya, sabi ko at least baka mamaya konti yung tao. Pero parang mas dumami, mga kapatid. And kung si Pastor ay nakapag-exhort siya na meron si Form 1 Senior, doon naman si Junior naman ang meron. Praise God. So, salamat sa ating Panginoon na ayun, mga kapatid. Although, halos same lang naman tayo ng tinatayuan ng kapatid ni Sister Liza, pero nung tayong tuturo, mga kapatid, ay medyo kakaiba, parang nakuha mo yung atensyon, mga kapatid. And after that ay maraming mga lumapit, mga kapatid. Maging yung, hindi ko alam kapitbahay nila Brother Christian dati yun. So, lumapit sa akin na, kasama niyo ba sila Guillermo? Sabi ng gano'n. Di naman kami nagpakilala kung taga saan kami. Di naman na kami nagpakilala na UPC kami. Pero nakilala nila yung pagkakahalin tulad natin, mga kapatid. So, I believe meron silang nakikita, mga kapatid, at yun ay yung nanay ng isang nadala ni Brother Christian dito dati. Sila ay naroon pa. So, yes, mga kapatid, and after that exhortation, mga kapatid, is talagang there is joy sa ating paglilingkod sa ating Panginoon na para bang ang daming nawala, mga kapatid, nating nararamdaman. So, marami pa tayo, mga kapatid, ng mga patotoo encounter sa ating Panginoon. But the thing is, mga kapatid, na gusto ko lang sabihin, mga kapatid, let's just continue to lift the name of the Lord sa ating mga buhay. Praise God. In John chapter 7, verse 39, naroon, mga kapatid, sabi doon, But this spake he of the Spirit, which they that believeth on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given, because that Jesus was not yet glorified. So this ay sinabi ng ating Panginoon sa mga Hudyo na kanyang harap nung Jesus was talking about the drink, the spiritual drink na nais nang ipagkaloob
sa mga Hudyo or sa mga anak niya, sa mga naniniwala sa kanya na kung sino man ang iinom sa kanyang sa tubig na ito ay hindi na sila muling mauuhaw. Pero sa mga panahong ito ay alam po natin na hindi pa naibuhos ang Espiritu ng ating Panginoon dahil hindi pa siya naipako sa cross ng Kalbaryo. And that's why He was not yet glorified. And in John chapter 12, verse 23, makikita natin doon, sabi niya doon, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Verse 24, verily, truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it does, it produces many seeds. Anyone who loves their life will lose it, while anyone who hates their life in this world will keep it for eternal life. Whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. In 27, sabi roon, now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. No, it was for the very reason I came to this hour. So naroon mga kapatid na ipinakita ng ating Panginoon yung struggle sa kanyang laman at sa kanyang espiritu. Sabi niya sa ating Panginoon, kung maaari ay iligtas siya ng ating Panginoon mula sa kanyang haharapin ng mga pasakit sa buhay. Pero sabi niya, no, it was for this very reason I came to this hour. So, sa una, mga kapatid, the first phrase, mga kapatid, was for God to save him from the troubles, from the crucifixion, from the cross, from the pagbubuhat ng cross, mga kapatid. Pero sa susunod, mga kapatid, sabi niya, no, it was for this very reason I came to this earth. So I have to fulfill the mission kung bakit ako narito sa mga oras na ito. And in 28, sabi doon, Father, glorify your name. There were times, mga kapatid, hallelujah, that we want ourselves to be excused. Diba, gusto natin magpa-excuse kung pwede lamang sa ating mga hinaharap na mga sitwasyon sa buhay. Kung maaala lamang, mga kapatid, we will be excused, mga kapatid, sa mga sakit, sa mga karamdaman, mga kapatid. But in these times, mga kapatid, allow God, hallelujah, to work in our lives. Whatever prayers that we have, mga kapatid, for ourselves, let's always not forget, nevertheless, Lord, let your will be done. And in that, mga kapatid, nevertheless, Lord, idagdag natin, let your name be glorified. If in this situation that I am in, if in this sickness that I am in, if in this persecution that I am in, your name will be glorified, then Lord, let your name be glorified. Hallelujah. Then a voice came from heaven. I have glorified it and will glorify it again. Hallelujah. Yung mga pinagdaraan natin, sometimes, mga kapatid, what we see are things na parang sa ating pinagdaraan ng mga kapatid ay naroon na parang we are being pressed down. We are being persecuted. Parang pinapahiya tayo. We are being rejected. Tinatanggalan tayo, mga kapatid, ng mga reputasyon or sinisira tayo, mga kapatid. Pero kung hinayaan natin ang ating Panginoon kikilos sa ating mga buhay, and we allow God, we glorify God in our situation, sabi ng ating Panginoon, ang Ama natin sa langit, I have glorified it and will glorify it again. Because the glory of our Christian life, the light in our lives, mga kapatid, it does not come from us, it comes from the Lord. It comes from our process. Yung inaawit natin kanina, let your anointing fall on me. Anointing does not come, mga kapatid, mula sa mga magagandang sitwasyon ng ating buhay. But our anointing comes when we are purged, when we are persecuted, when we have to press on our knees to cry and cry, Lord, at lumalapit tayo sa ating Panginoon. Despite all these things na ating nararanasan, that's when the anointing comes. And that's where the glory of the Lord comes. Wala tayo may pagmamalaki sa ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. But when there is the glory of God in our lives, hallelujah, doon natin makikita, hallelujah, yung pagbabago sa ating mga buhay. Na hindi pwedeng ipagkaila ng anumang sitwasyon, mga kapatid. Na kahit man, mga kapatid, may mga panahon na, hallelujah, we will have excuses ourselves
na para sabihin sa ating Panginoon, Lord, ganito lang naman yung buhay ko. Pero kapag nakita mo ang gloria ng Panginoon sa iyong buhay, hindi mo, alam mo yung mga kapatid, may mga panahon, mga sitwasyon na gusto mong magreklamo sa ating Panginoon. Pero kung makikita mo yung gloria ng Panginoon sa buhay mo, mapapatahimik ka. Yung masasabi mo, who am I? Para magreklamo sa ating Panginoon. Dahil nakikita mo ang daming ginagawa ng ating Panginoon. Yes. Hallelujah! Magrereklamo ka sana sa Panginoon, Lord, bakit ganito, bakit ganyan? Pero diba, habang nagpipray tayo sa ating Panginoon, minsan magsusubong tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, sa ating mga sitwasyon sa buhay. Pero sa kalagitnaan ng ating panalangin, ipinapakita ng Panginoon kung gaano siya kabuti. Sa kalagitnaan ng panalangin, nararamdaman natin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Hallelujah, na yung reklamo natin hindi na lumalabas. Hindi natin masabi dahil sino ba ako? Hallelujah, upang mag-complain sa ating Panginoon. Because God is so good to me, I can't complain. Sabi ng ating awitin, there are some bad days, there are days I cry, there are days I am sick, hallelujah, but at the end of it all, sabi ng chorus, the Lord is good to me, I can't complain. Hallelujah, Jesus, we might not be exempted, mga kapatid, but when the glory of the Lord comes, hallelujah, we cannot complain. And then doon, mga kapatid, kung itutuloy natin yung verse, yung chapter na yun, doon natin makikita in verse 32 in that same chapter. And if I be lifted from the earth, I will draw all men unto me. Hallelujah. When there is the glory of God, we allow God to be glorified in our circumstances. The Lord will be lifted up from the earth. And when the Lord will be lifted up from the earth, I will draw all men unto thee. Hindi ko alam, mga kapatid, kung ano itong hallelujah, resulta ng ating Panginoon if God will draw all men unto us. But I believe, hallelujah, hindi lamang iisa ang mangyayari when the Lord will draw all men unto us. When the Lord draw all men unto us, there is favor. Hallelujah. Sa mga businessman, mga kapatid, you need to get the attention of your customers. Minsan, ikaw ay nandun sa nakatago ang iyong pwesto dahil mas mahal sa labas. Hallelujah. But the Lord will draw people into your business if you are going to lift the name of the Lord in your life. Ganun din sa mga naghahanap na may maakay na kaluluwa sa ating Panginoon. Continue to lift the name of the Lord in your life. Continue to allow God to be glorified in your life, whatever circumstance is. Because hindi tayo ang magtutuon ng tao sa ating mga buhay. Nakakapagod, mga kapatid. Nakakadismaya. Hallelujah. Every effort na ginagawa natin upang tayo ay mapansin at hindi tayo napapansin. But when God be glorified, He is the one who's going to draw people to us. Church of God, hallelujah. Marami tayong kulang, maraming wala sa atin. Marami tayong gustong tulungan, marami tayong gustong ipatayo. Gusto nating maging kagamit-gamit. Hallelujah, sa kaharian ng ating Panginoon. Hallelujah. But it's not enough as alone, mga kapatid. Alam natin, hindi natin kayang ipatayo ang ating church building. But, hallelujah, if the Lord be drawn, hallelujah, if the Lord will draw people who will help us, if the Lord will draw people, hallelujah, upang lumapit, hallelujah, punuin ng Panginoon ang lugar na ito ng mga tao, hallelujah, na magtutulungan upang ma-build, hallelujah, ang gusaling ito. Walang imposible sa ating Panginoon. Hindi man tayo makapagbigay ng malaki, pero pwede nating itaas ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Hallelujah. That's why I said thank you, Father Jumper, for that saying pass. Because in our struggles, the name of the Lord is being glorified. Hallelujah. When the glory of the Lord falls, it will attract people. Hallelujah. Hindi man tayo gagamitin ng Panginoon para mag-abot, pero kung tayo yung gagamitin ng ating Panginoon upang makita ang Panginoon sa ating buhay, that's more than enough. That's more than enough. Hallelujah. Minsan, hallelujah, yung iba sa atin or
Lahat tayo mga kapatid, minsan nalulumot tayo pag wala tayong may bigay. Hallelujah na salapi. But maybe we've got to take a look inside in our lives kung saan tayo ginagamit ng ating Panginoon. Minsan mga kapatid, kakahanap natin ng trabaho kung meron tayong ibigay sa ating Panginoon. Meron palang dahilan kung bakit ayaw ng Panginoon na ikaw ay magbigay ng pera. Dahil nakakalungkot ang iglesia, puro pera, walang tao. Yes, that's right. Yes, right. Nakakalungkot ang isang bahay, napakalaki, walang tao. Hallelujah! Aanhin mo ang kayamanan, mag-isa mo naman. Mag-isa mo matutulog, mag-isa mo rin maglilinis. Hallelujah! Pero salamat sa ating Panginoon, we have a part because the church of God, I believe, will be built because of the glory of God. Not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Hallelujah! So if we are tired of attracting people to invest in our business, to buy into our business, to spend into our life, let us attract the Spirit of the Lord. Let us attract the Spirit of the Lord. There is no limit when the Spirit of the Lord is. For when the Spirit of the Lord is, there is liberty. Hallelujah! Hindi lamang kalayaan mula sa kasalanan, ngunit kalayaan na magpagamit sa ating Panginoon, kalayaan na gumawa, kalayaan na mag-build, kalayaan na magbigay, dahil kami kilos sa presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Oh God, hallelujah! Jesus being lifted up on the cross is about Him being glorified at the cross of Calvary. Hallelujah! It's not a good thing. It's not something, mga kapatid, hallelujah, na ating aasamin na maipako sa cross ng Kalbaryo. Hallelujah! He was mocked, mga kapatid, the King of the Jews. But though it is a mockery, though the crown on his head was thorns, mga kapatid, but it was the Father, the Spirit of the Lord that glorified Him there on that cross. We might be crucified on our cross, hallelujah, but there the Lord will glorify you if you allow yourself to be crucified with Christ, where we live, where it is not us who live, but if Christ lives in us, naroon ang gloria ng ating Panginoon ay makikita nila sa ating mga buhay. There is no glory, mga kapatid, kapag ito ay gawa ng tao, but it comes, mga kapatid, when God is being glorified in our obstacles, in our trials, in our problems. Hallelujah, Jesus. So let us continue to have God be lifted up in our lives. Hallelujah. Praise God. In His earlier ministries, in His earlier works, mga kapatid, He was able to heal the sick. He was able to raise people from the dead and perform a lot more miracles. But only when He was crucified, hallelujah, was He lifted up. And only when He was crucified, when He was lifted and glorified, mga kapatid, only then natultukan niya, mga kapatid, at nakuha niya yung keys ng death, mga kapatid, mula sa kamay ng kaaway. Only when He was lifted up on the cross of Calvary was He able to perform the most powerful and main part of His mission. And that is to save all humanity. Hallelujah, to restore His creation unto Himself. Hallelujah, praise God. In Numbers chapter 21, verse 4 to 5, sabi doon, then they set out from Mount Hor by the way of the Red Sea to go around the land of Edom. And the people become impatient because of the journey. So the people spoke against against God and Moses. Why have you brought us from Egypt to die in the wilderness? For there is no food and no water. And we are disgusted with the miserable food. Hallelujah. Naroon na yung kanilang pagrereklamo dahil sa kanilang nararanasan sa disyerto. Hallelujah. Pat naroon, mga kapatid, in verse 6, then the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people, so that many people of Israel died. So the people came to Moses and said, we have sinned because we have spoken against the Lord and against you. Intercede with the Lord that He will remove the serpents from us. And Moses interceded for the people. Then the Lord said to Moses, make a fiery serpent and put it on a flagpole, and it shall come about that everyone who is bitten and looks at it will live.
So Moses made a bronze serpent and put it on the flagpole. And it came about that if a serpent bit someone and he looked at the bronze serpent, he lived. Hallelujah. There were times, mga kapatid, hallelujah, marami tayong mararanasan sa ating buhay on the way to our promised land, on the way to our Canaan. But instead of complaining in our circumstances, which only makes it worse, mga kapatid, we need to set our eyes on Jesus. Hallelujah, and to lift Him up sa ating mga buhay. Hallelujah. Sayang yung energy mo na nagre-reklamo, mga kapatid. Sayang yung panahon, mga kapatid, na ikaw ay nagsiself-pity. Instead of, hallelujah, doing those things, why don't we lift the name of Jesus sa ating mga buhay? We call our situations in life as tests. Amen? And tests, they are made with a purpose. Hallelujah. Hindi lang nagbibigay ang isang guro ng test na wala lang. Test has a purpose. And test will upgrade you to the next level. Hallelujah. It's not, ibinibigay ng ating Panginoon not to see you cry, not to see you get frustrated in your life. Hallelujah. It is but for Him to see the results, kung ano yung mga napakinggan mo, mga kapatid, at kung ano yung tumatak sa iyo, kung ano yung ipinapabuhay natin sa ating mga buhay. Kaya sa panahon na tayo ay sinusubok, mga kapatid, doon dapat lagi natin pinupuri ang ating Panginoon. Dahil lahat ng sinusubok, ang mga mata ng ating Panginoon ay nakatuon sa inyo. Yes. Sa panahon that we are being tested, yes, tahimik ang dulo, but His eyes are watching you. Amen. Hallelujah. Test, mga kapatid, is not just written, alam natin sa ating buhay. In our Christian life, test, mga kapatid, is how we act in our circumstances. So when we are being shaken, when we are being tested, hallelujah, ano man yung negatibong pumapasok sa ating puso at isipan, hayaan mo ng salita ng Panginoon ang lalabas sa iyong mga bibig. Hallelujah, hayaan mo ang pagpupuri ang lalabas sa iyong mga labi. Continue to lift the name of Jesus. Hallelujah, whatever negative, baliktarin mo yung lalabas sa iyong bibig. Hallelujah, kapag may mga panahon nasa isip mo, gusto niya mag-question sa ating Panginoon, baliktarin mo. Hallelujah, pupurihin ka ng Panginoon. I trust you, Lord. I praise you, Lord. You are good. You are faithful. Hallelujah, Jesus. Dahil walang ama na hindi matitinag na sa panahon sinusubo ang kanyang anak, ay naroon nagpapasalamat pa rin. When Job praised the Lord, we all know, hallelujah, na natinag na antig ang puso ng ating Panginoon. Hallelujah, when he praised Him in the middle of his circumstances, na hindi natin halos alam kung ano kaya ang lalabas sa atin kung tayo ang nasa kanyang kalagayan. But we know that, hallelujah, Job didn't lose his praise. Mawala man ang lahat sa kanya, sabi niya, blessed be the name of the Lord. Maaaring hindi gano'n kataas ang kanyang pagtaas ng kamay. Hallelujah, but still ang lumabas sa kanyang bibig, blessed be the name of the Lord. Hallelujah. For sure, mga kapatid, there are things going on his mind. Siguro naman may mga negatibong pumapagabag sa kanyang puso. Or else hindi siya iiyak. Hallelujah. Or else hindi niya ipinagtanggol yung kanyang sarili. Pero ang lumabas sa kanyang bibig, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Praise God. Tayo ay ginawa ng ating Panginoon upang siya ay madakila sa ating mga buhay. Colossians chapter 1 verse 16. For by Him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by Him and for Him. Ginawa ka ng Panginoon, hindi para sa iyong trabaho, hindi para sa iyong boss, pero para sa lumikha sa atin, mga kapatid. 1 Peter 2:9, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people. Hallelujah, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of this darkness into His marvelous light. You are chosen to give praise. You are saved to give praise. You are peculiar to
Because you are going to give praise, mga kapatid. Hindi ka kakaiba. Ano bang pinagkaiba mo sa iba? Hallelujah. If you're not going to praise the Lord in your circumstance, mawawala yung distinction natin sa ating mga buhay. Mawawala natin yung liwanag natin because only when we praise can they see the light in our lives. Hallelujah. So don't lose, mga kapatid. Hallelujah. Because as long as you keep praising the Lord, no matter what, may pera man ang bulsa mo o wala. But if you are continuing to praising the Lord, mga kapatid, hallelujah, yung ilaw mo, hindi yan nawawala. Hindi yan nawawala, mga kapatid. Ikaw man yung pinakamaraming pinagdaraanan ngayon. Pero kung lagi ka napupuri sa ating Panginoon, hindi mawawala yung liwanag mo. Hallelujah. Hindi mawawala yung gloria ng Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah! Dahil ginagamit ka, tandaan mo, hindi dahil sa kung anong meron ka, pero dahil sa pagpupuri mo na nag-a-attract ng presensya ng Panginoon. Hallelujah! Because we are just called to be a vessel. Hallelujah! To be a channel of His glory. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Never forget, there is favor in praise. In every letter na ating ibinibigay, ito man ay sa ating mga opisyales, mga kapatid, in every salutation, may pagpupuri, dear, honorable, kung sino man yan. There is respect. Kaya mga kapatid, kapag meron kayong request, mga kapatid, at alam nyo naman, kung sino ang inyong pagpapadalhan, huwag mong ilalagay to whom it may concern. Hallelujah. Because sabi nga, in business, right? In business letters, mga kapatid, that shows na wala kang effort para kilalanin kung kanino ka nagsisend. Pero mga kapatid, it's one way of respect, mga kapatid, and favor, na i-research mo kung sino siya, ano ang natapos niya, ano yung mga titles niya, at ilalagay mo lahat yon. Dahil pinaghirapan niya yun. Hallelujah. And it shows, mga kapatid, you are interested to Him. Maging nga, mga kapatid, sa mga nag-apply na mga trabaho, yung ilan, mga kapatid, ay meron pa silang paumpisa. We have heard that you are the best company kong kunada. Hallelujah. Dahil naroon, there is favor in praise. Hallelujah. Praise God. So never forget. Hallelujah. Lalo sa atin, mga anak ng ating Panginoon. Never forget. There's favor sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. At alam natin, the Lord looketh not on the outward appearance. At hindi niya tinitignan kung gaano kalaki ang ating ibinibigay. Tinitignan ng ating Panginoon ang nilalaman ng ating puso. Hallelujah. And we know, mga kapatid, that our worship, it comes from the innermost parts of our hearts. Hallelujah. It was praise that comes King Saul when he is being burdened, mga kapatid, when he is being troubled sa kanyang pag-iisa, dahil siya ay nilisan ng Espiritu ng ating Panginoon. Wala ka man, mga kapatid, maibigay. Minsan, mga kapatid, hallelujah, hindi lang kailangan yung iyong mga advices and encouragements. Sometimes the praise of the Lord alone, hallelujah, is enough to uplift someone else. Lahat tayo, mga kapatid, na encourage sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Sa loob ng iglesia, sa labas, sa ating sariling tahanan. There were times, because of sin, because of our weaknesses, our failures, we are ashamed to kneel down in prayer. But mga kapatid, sa isang tugtugan pa lamang, mga kapatid, nararamdaman na natin yung pag-welcome ng Panginoon sa atin. Hallelujah, kahit ayaw nating manalangin. Pero habang pinapakinggan natin yung ating mga cellphone at play ng papuri sa ating Panginoon, the Spirit of the Lord is inviting us to come into His presence. Sa mga panahon, hiyang-hiya na tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, so don't forget, hallelujah, to worship the Lord. I remember one time, mga kapatid, hallelujah, na meron akong inihatid na hindi ko siya kaklase, but schoolmate, hallelujah, dun sa kanyang boarding house. Dahil nakatingin ng mariwana at nade-depress na. Hallelujah. Yung inawitan namin, mga kapatid, ng papuri sa ating Panginoon. And hallelujah, salamat naman sa ating Panginoon at kumikilos ang kanyang presensya. Praise God. Hallelujah. There are things that Jesus can do for you.
but that, hallelujah Jesus, but there's a thing that He can only perform when He is lifted and enthroned as a King. May mga bagay na pwedeng gawin ng Panginoon para sa bawat isa sa atin, magpuri ka man o hindi. Pero may mga bagay na pwede lamang niyang gawin kapag siya ay nailuklok sa trono ng iyong buhay.